Wala pang napiling bagong Santo Papa sa unang araw ng conclave sa Vatican. Mamayang hapon, oras dito sa Pilipinas, itutuloy ang botohan ng mga kardenal. Magbabalita si Mobile Journal Arles de los Santos. Punong-puno ng panalangin habang pumapasok sa Sistine Chapel ang mga kardinal para sa conclave. 133 dapat silang lahat. Ngunit ang isa ay may sakit at naiwan sa Casa Santa Marta kung saan doon na lamang kukunin ng assigned personnel ang kanyang boto. Sunod na silang nanumpa ng Oath of Perpetual Secrecy. Dito, nangako silang pananatilihing sagrado hindi lamang ang kanilang pagboto, kundi ang proseso ng pagpili sa bagong kardinal. Pagkatapos manumpa, inatasan na mga hindi kasama sa conclave proper na lumabas ng Sistine Chapel. Extra omnes. Dito, isinarado ang kapilya para sa pagboto ng mga kardinal. Sa St. Peter's Square, libo-libong deboto ang nag-abang kung may mahahalal na bang bagong Santo Papa. Agaw eksena pa ang mga sigal na dumadapo malapit dito. Naobserbahan na rin ito sa mga nagdaang conclave dahil nakakaakit umano sa mga ibon ang init na nanggagaling sa chimney habang sinusunog ang mga balota ng mga kardinal. Ganap na alas 9 ng gabi sa Vatican o alas 3 ng madaling araw sa Pilipinas, itim ang lumabas na usok sa Sistine Chapel. Ibig sabihin, wala pang napili. Sa mga susunod na araw, hanggang 4 na beses pwedeng bumoto ang mga kardinal kada araw. Araw-araw din silang magdarasal para rito. Bago pa magsimula ang conclave, hiling sa publiko ng mga kardinal, patuloy silang ipanalangin sa napakalaking responsibilidad ng pagpili ng magiging ika-267 lider ng simbahang Katolika. Keep us in your prayers. I mean that. I'm so moved and grateful for the many assurances and prayers that you've been so graciously offering up to the Lord on our behalf. And I need them, and I can sense they're very tangible, the fruits of those prayers, so keep them up, all right? Mobile Journal Arles de los Santos po, hatid ang mukha ng balita.